Bakit natin naayahan ang isang katulad niya na maging ombudsman? Alam naman natin na kahit apo nila, anak nila, nandyan sa political dynasty. Nandyan sila lahat sa gobyerno at sumusunod sila sa hamon nilang magnanakaw na si BBM at ng mga iba pang magnanakaw na politiko. Kaya tayo ngayon ay naririto upang irepresenta na tayo ay tutol at hindi tayo pumapayag na si Rimulya ay maging ombudsman sapagkat alam na natin kung ano ang purpose nila, kung bakit yan ang gusto nilang ilagay sa ombudsman para ang kanilang mga sariling interes at pagnanakaw ay matakpan at hindi malaman ng sambayan ng Pilipino. Tama! Unang-una sa lahat na purpose nila kung bakit gusto nilang ipaupuin sa ombudsman. Kasi ang ombudsman, yan ang dapat mag-imbestiga kay Saldico, Martin Romualdez at iba pang mga politiko na sangkot sa nakawan sa gobyerno. Hindi ang House of Representatives, hindi ang mga senator ang dapat magpatawag at tumismestiga sa mga politiko na sangkot at may kinalaman sa nakawan sa gobyerno. Sino ang dapat mag-imbestiga sa kanila? Yang ombudsman na yan. Kaya yan ang dahilan kung bakit yan si Rimulya ay gusto niyang siya ang mamuno sa ombudsman para pagtakpan ng amo niya at mga ninako nilang pera. Pangalawa, pipigilan nila si VP Sara Duterte na tumakbo sa pagka-presidente ngayong 2028 kasi takot sila na pag sila ay nawala sa posisyon, sila ay nawala dyan sa mga paamo niyang mga asong ulol na aso ng gobyerno, lahat sila ay makukulong. Kaya yan yung dahilan kung bakit gustong-gusto nila at atat na atat silang ipa-impeach si VP Sara. Ang tanong, bakit ang bilis niyong natres at nahanap si Alice Go? Ang bilis niyong nahanap si Kibuloy? Ang bilis niyong pinakulong at dinala sa Netherlands si Duterte? Bakit ang mga magnanakaw na politiko ilang buwan na ang nakakalipas ng investigasyon ng mga yawa at putang ina na House of Representatives? Bakit wala pa rin napapanagot at nakulong? Mas nauna ba akong pinadala ng subpoena kaysa dun sa mga magnanakaw na politiko? Unang-una sa lahat, hindi ako politiko, hindi ako magnanakaw. Ang dapat na pinadala nyo ng subpoena si Martin Romualdez at si Saldico at iba pang sangkot sa nakawan sa gobyerno. Kaya naghihirap ang Pilipino dahil sa mga politikong namumuno sa atin na walang ginawa kung hindi magnakaw at magpakasarap sa kaban ng bayan. Kaya ngayon kami ay naririto at humihingi kami ng tulong at saklolo dito sa Supreme Court na sana huwag ninyong ayahan o pagbigyan na si Boying Rimulya, ang asong ulol ng gobyerno at bayaran ni BBM ay hindi maupo sa ombudsman. Tutulan ba natin ito? Tumututol ba tayo? Tayo ay hindi papayag sapagkat alam na natin kung ano ang kanilang gusto at kung ano ang purpose nila, kung bakit yang si Boying Rimulya ang tuta ay gustong-gusto niyang maupo dyan sa ombudsman. Ang COMELEC hawak nila, ang Congress hawak nila, ang Senate hawak nila, pati ba naman ang ombudsman hahawakan ninyo? Para ano? Para kayo ay magharian? Para ano? Para pagtakpan ng mga nakawan na nangyayari sa gobyerno? Ilang tagapagsalita ng mga Pilipino mahihirap ang nakulong. Pero bakit yung mga magnanakaw hindi nakukulong? Pero kahit pa paano nagpapasalamat pa rin ako sa CIDG nung iniimbestigahan nila ako kanina. Binigyan ako ng kape, pinagkape nila ako. Mapapait naman pala yun nasa CIDG kasi mga followers ko naman sila. Mga followers ko sila. Sa mga taga-CIDG, kay Captain Ray, maraming salamat sa kape na binigyan niyo sa akin. Nagpapasalamat ako, wala nga lang pandesal pero okay na yun. At least may kape. Nakakapagtagalan, nakakalungkot lang. Sa totoo lang, mga politikong magnanakaw, yung mga mukhang buhat na magnanakaw na politiko, wala sana kami rito sa kalye, wala sanang magrarali kung nasa matino kayong patisip at kung may nagagawa kayo sa ating bansa. Hindi kailangan ng Pilipino magrally. Pero bakit tayo nandito at nagrarally? Dahil ang mga namumuno sa atin ay walang konsensya at pagmamahal sa bawat Pilipino. Nakita niyo yung bata na 15 years old na namatay? Nakita niyo yung grade 10 na batang namatay sa noong September 21? Napakaraming pangarap sa buhay ni hindi man lang nakapag-moving up pero namatay siya dahil sa pakikipaglaban niya sa kanyang kinabukasan. Namatay siya dahil sa paninindigan niya at prinsipyo niya. Pero hanggang kailan pa matututo ang mga politiko? Sana maisip ninyo na sa bawat pisong ninanako ninyo, pangarap ng bawat Pilipino ang inyong pinapatay. Tama, mali? Tama! Sana yung next speaker, pumunta na rito. Naubos ang boses ko sa CIDG. Baka susunod, hindi na
Sa pinang ipadala sa akin, baka waran. Pag hindi pa rin umubra ang waran, baka shoot to kill. Pero wala namang problema kay malawak ang lupa. Pag hindi kami magkita-kita nila Martin Romualdez dito, sana sa impyerno magkita tayo, palbakwain namin kayo doon mga putang ina nyo. No? Kalanin mo, nagpapakasarap ang mga anak niya. Ang anak niya na doon, 10 million every month ang pinapadala. Samantala yung mga estudyante dito, walang makain, binabaha. Tapos sasabihan pa rin sila Alonte, wala ka ring utang na loob sa mga Pilipino, yawa. Bramo, panty mo, napkin mo, pati bahay mo, pera ng taong bayan yan. Kaya sana magkaroon ng utak ang mga namumuno sa atin pati ang kanilang mga anak. Thank you very much. Okay, magandang hapon po sa atin lahat. Nakita niyo naman ang aking pagmumukha. Nandito na naman sa harapan upang tayo'y manawagan sa ating kataas-taasan na Korte Suprema na sana sa tulong nila ay haharangin nila ang pagpapaupo sa isang kriminal para mamuno sa ombudsman. Alam naman natin kung ano ang motibo nila kung bakit ipapaupuin si Boying Rimulya sa ombudsman para maprotektuhan ang mga kaalyado nilang mga magnanakaw sa politiko. Gusto nilang mapawalang sala sila Saldico, Martin Romualdez at una sa lahat itong Presidenteng Bongbong Marcos, sapagkat walang nangyayaring nakawan sa administrasyong ito kung walang kinalaman ang walang kwentang Pangulo sa ngayon. Tandaan po natin, kaya nagkawatak-watak, nag-aaway-away ang mga Pilipino dahil sa kagagawan ng mga politiko. Ngayon naman, para sa ating mga kapulisan, kami nagpapasalamat sa inyo sapagkat binabantayan nyo kami. Tama yan, kasi yan ang sinumpaan ninyong salaysay. Pero tama din itong ipinaglalaban namin para sa inang bayan. Karapatan din namin na magsalita at iparating ang boses ng ordinaryong Pilipino na tama na, sobra na. Tama na ang pagkagahasa sa kaban ng bayan ng mga politikong ating ipinahiram ng mandato. Yung mandato na pinahiram natin pansamantala ay nais natin bawiin upang makamit natin ang tunay na kalayaan ng ating demokrasya. Sapagkat hanggat nariyan ang mga politikong magnanakaw na yan, kahit ngayon kami nagrarally dito, yung mga magnanakaw na yan ay gumagawa pa rin ang paraan para magnakaw ng magnakaw sa kaban ng bayan. Tandaan po natin, hindi maghihirap ang Pilipinas kung walang mga politikong magnanakaw. Hindi tama ang sinasabi nila kaya mahirap ang mga Pilipino dahil tamad. Ang katotohanan kaya naghihirap lalo ang mga ordinaryong Pilipino dahil sa mga politikong magnanakaw na nais takpan ni Boying Rimulya pag siya'y naging ombudsman. Kaya ang panawagan namin sa Korte Supremang ito, sana po ay gumawa tayo ng paraan upang maharang ang pag-appoint kay Boying Rimulya sa ombudsman. At alam naman natin kung ano ang gagawin niya sa ombudsman. Yan ay saraulain lamang para matakpan ang mga pagnanakaw ng kanyang mga amo. Sapagkat si Boying Rimulya ay isang tuta ng mga politiko na naging sunod-sunuran kapalit ng pera na tinatakap sa kanyang mata, na pera ng taong bayan, na dugot pawis ng tinagtrabahuhan. Bago pa man dumating ang sahod ng mga ordinaryong Pilipino ay kinakaltas na ang buwis at taxes na ninanakaw ng mga walahiyang politiko. Kaya po, sa ating kaginagalang-galang na Korte Suprema, kami nananawagan sa inyo, gawan po ninyo ng paraan, magtulungan tayo upang maharang ang pag-appoint kay Boying Rimulya sa ombudsman. Hindi po papayag ang sambayan ng Pilipino, sapagkat pag nangyari yun, patuloy lamang ginagago ang mga ordinaryong Pilipino habang sila ay nagpakasasasa sa kaban ng bayan na pinaghihirapan ng mga ordinaryong Pilipino. Hindi po tayo papayag na patuloy silang magnakaw sa kaban ng bayan habang ang mga ordinaryong Pilipino ay lubog na sa baha, ang kanilang mga bahay, namamatay sa mga sakit dahil nakapila sa ospital na dapat may pera ng gobyerno ang ginagamit yan. Huwag ninyong gamitin ang Intel Fund para subaybayan kami nakikipaglaban para sa bayan. Mga putang ina kayo! Gamitin ninyo ang Intel Fund na yan
para subaybayan ang mga politikong magnanakaw. Sila ang ulihin ninyo, hindi ang mga ordinaryong Pilipino. Tandaan ninyo, nasaan ba ang loyalty ninyo? Nasa konstitusyon o sa kaban ng bayan? Tandaan ninyo, sinumpaang salaysay ninyo na protektahan ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang sambayan ng Pilipino ay naghihirap dahil sa kapabayaan ng ating mga gobyerno. Dahil sa kapabayaan ng mga putang inang mga politiko. Kaya mga kababayan, huwag kayong matakot, magsalita kayo, panahon na upang ilabas ninyo ang inyong galit at sama ng loob sa mga hayop na politiko na ating binoto. Kung kasalanan ang ipanalangin na mamatay kayo, isasanla ko ang kaluluwa ko kay Satanas. Panalangin ko na sana kasama si Boying Rimulya ay babangutin bukas. Sana hindi na kayo magising. Mga putang ina nyo. Salamat.